Kung gusto nating malaman is, meron bang kaso na i-file sa kanya? Kasi ang alam natin, na palitan nga yung mga pulis na yon dahil under investigation sila. Pero ang hindi natin sure is kung meron ba siyang alam or si Mayor Baste na alam na kaso na nakabinbin sa kanya ngayon. So yun ang hindi natin alam. Kaya kailangan ma-confirm iyan mismo either kay Mayor Baste Duterte or sa DILG, meron bang reklamo sa kanya. Kasi sabi rin naman ng DILG, hindi sila basta-basta pwedeng mag-suspend, di ba? So saan galing itong suspension order na ito? Kung meron man talaga, yun ang malaking katanungan. At ano ang pinag-ugatan po nito? Tayo po ay naka-receive ng information na ang mayor daw po at ang vice mayor daw po ng Davao City ay may nakaambang suspension. Ito daw po ay dahil doon sa kanilang war on drugs dito sa Davao. Alam naman po natin meron pong war on drugs hearing or inquiry dito sa Congress, and ayon po sa ating information na nakalap ay yun daw pong mga pulis na pupunta po or dati pong mga nagtrabaho diyan sa Davao, yung mga sinuspinde ay mukhang ipapatawag daw po dyan sa congressional inquiry na yan. So, nakakagulat po itong information na ito, mga bossing, kasi talaga namang alam naman natin na itong mga panahon na ito ay yung due process hindi na nasusunod. Kung totoo po itong information na nakuha natin, napakadelikado po nito, mga boss, napakadelikado po nito para sa mga alam niyo, critical sa maling mga nangyayari dito sa bayan natin. So, isususpende si Mayor Baste tsaka yung kanyang vice mayor. Grabe naman po yun. Opo. Yun po ang info na na-receive natin. Kaya nga po ang gusto nating malaman is, meron bang kaso na i-file sa kanya? Kasi ang alam natin, na palitan nga yung mga pulis na yon dahil under investigation sila. Pero ang hindi natin sure is kung meron ba siyang alam or si Mayor Baste na alam na kaso na nakabinbin sa kanya ngayon. So yun ang hindi natin alam. Kaya kailangan ma-confirm iyan mismo either kay Mayor Baste Duterte or sa DILG, meron bang reklamo sa kanya. Kasi sabi rin naman ng DILG, hindi sila basta-basta pwedeng mag-suspend, di ba? So saan galing itong suspension order na ito? Kung meron man talaga, yun ang malaking katanungan. At ano ang pinag-ugatan po nito? Pag talagang magmaisog ka, suspended ka. Hahalongkatan ka ng kung ano-ano. Alam mo, sa tingin ko, pag narinig nila yung balita mo, Boss Dada, doon sa kabilang barbershop, alam mo naman itong mga ito, yung mga nagpapakalat ng hatred sa Duterte, nagdidiwang yung mga yan. Yan na naman ang laman ng content nila. Alam nyo po, kahit nasaan kampo po sana tayo, hindi tayo natutuwa pagka hindi umiiral ang due process sa bansang Pilipinas. Lalo na kung hindi ka makapagsalita, binubusalang ka, kay ano pa kulay mo, kay pula, dilaw at DDS ka, hindi mo dapat pinagdiriwang yung ganyan. Ang gagawin nyo pang katatawanan, buti nga, mga damon nyo. Ba't hindi kayo talaga? Ako, mahuhulaan ko, ganyan na ang gagawin ng mga yan. Kasi, natutuwa sila dyan pagka sapulang Duterte. Ang masama dito, alam mo ko, kung sino pa yung lumalaban sa droga, sila pa ang nasususpende. Diba? Parang ang samaho ng pinapakita nito sa taong bayan. Kasi alam naman po natin, talamak na naman ng droga ngayon. Kaliwat kanan na ang droga, kung ano-ano nga. Ngayon nga, pinag-uusapan yung PDEA, yung bago, yung magic mushroom na yan. So ngayon, talagang kitang-kita mong talamak ang droga. Bumalik na tayo doon sa panahon ng mga dilaw noon. Tapos, kung sino pa yung nananatiling lumalaban sa droga, yun pa talaga ang isususpende. Anong pinapahiwatig nyo dito? Na lang tayo? Magkasiyahan na lang tayo dito sa droga? Happy-happy na lang tayo dito, wag na nating pansinin yan. Kasi tuwan-tuwa pa sila di ba? Tuwan-tuwa pa sila na walang namamatay. Sino bang may gustong mabuhay yung mga animal na yan? Diba?
Oh, ewan ko. So tayo naman bilang ano naman talagang ayaw natin yung droga na yan. Yan ang isa sa mga nagustuhan natin na na ginagawa ng Pangulong Duterte. Kaya nagtataka tayo sa tuwing meron tayong mga ganitong balita na natatanggap na isang tao, isang opisyal ng pamahalaan na gumagawa ng tama, nilalabanan ng illegal na droga para hindi masira ang buhay ng mga kabataan, mukhang sila pa yung yung mga nasususpindi. Meron din tayong spekulasyon galing dun sa ating galing dun sa ating source na baka kaya ginagawa nila ito. Mabalik lang tayo doon sa issue kay Mayor Baste. Baka mamaya, kaya ginagawa nila tong ganito is para talaga magkaroon ng gulo, mag-alsa taong bayan. Baka mamaya isa pa yan na maging rason para magdeklara sila ng mga, alam mo na, magdeklara sila ng mga hindi mo dapat na ideklara. Hindi magkaroon ng eleksyon. Yun ang problema. Kasi siyempre, umiikot lang naman yan doon sa eleksyon, malapit na yung eleksyon. So, di natin alam kung gusto pa talaga nila matuloy yan o hindi. Kasi parang may mga narinig pa tayong balita na parang tila mo gusto nilang magkagulo yata talaga dyan sa South China Sea. So, isa rin yun sa reason. So, baka dito sa loob, gusto rin nila talaga magkagulo para isa rin yun sa reason. Dahil di ba, ang pinipigilan nga po ng hakbang ng maisog is yung yung pahabain nila yung kanilang termino. Yun ang isa sa mga spekulasyon na nag-umiikot ngayon. Alam mo, tama yung sinabi mo na yung sa gera. Kasi magtataka ka di ba kakasabi lang ni Mayor Baste na sana nga parang magkaroon ng unity team. Ibig sabihin, huminahon si Baste Di ba? Huminahon si Baste. Tapos, parang hindi pa natuwa yung administrasyon. Parang gusto pa nila ng gulo. Kasi sa totoo lang, sususpindihin mo dahil lang sa lumalaban sa droga, hindi man lang inimbestigahan muna. Ang bilis naman ata. Pero ako, tansya ko, baka maudlot yan Kasi lumabas na ngayon Lumabas ngayon sa balita. Ito, binabalita natin na mangyayari yan. Baka iurong nila para hindi mag-init ang ulo ng tao. Pero ewan ko lang kasi may punto talaga yung sinasabi mo na baka naman talagang ang reason nila magalit ang tao at mag-alsa. Tayo naman, paulit-ulit natin sinasabi na ayaw natin yung gagawa ang mga Pilipino ng hindi naayon sa ating batas. Pero hindi mo kasi mapipigilan yung damdamin ng mga Pilipino. Lalo na pag ang ginipit mo, yung malapit sa kanila, yung ipinaglalaban sila, at higit sa lahat, yung alam mong merong solusyon doon sa problema na dinadaanan ng mga kababayan natin ngayon. Kasi ngayon talagang mapapansin mo yan lagi na lang yan sa balita, kaliwat kanan ng riding in tandem, kaliwat kanan ang mga patayan na alam mo naman ang dahilan yung droga. Di ba yung patayan ng mga ilang makikita natin dyan na sasabihin nila, hindi nila alam, wala namang kaaway to, bakit bigla napapatay? Alam mo, dahilan niya mga yan? Naggagantsuhan yan sa pagdating sa droga, kaya nagkakaganyan ang nila, ang gagawin nila, kaya pinapatay po nila. O dahil nagkakalukuhan yan sa distribution ng droga. Alam mo, yan yung sinasabi nila. Pero maganda yung sinabi kanina na uhulihin daw yung mga bangag. Yung mga nagdodroga, hindi daw nila titigilan. Sinabi kanina sa balita. Pero parang hindi tugma sa nangyayari sa totoong buhay. Dahil ang nangyayari sa totoong buhay, yung mga kumakalaban sa droga, yun ang mga nasususpindi or masususpindi, yan ang nagigipit. Kaya nga ako, sa tingin ko, isa lang ang pwede kong masabi dyan sa balitang yan. Habol sa SONA. Yung balita yan, ako maganda yan sa SONA, ibalita nyo yan maraming nagtatanong sabi, pagdating, after kaya ng SONA, meron pa kayang susunuging mga droga? Nako. By the way, mga utol na banateros, si Coach Olian Banatbay, kasalukuyan din pong itatapik ito ni Attorney Harry Roque. So ibig sabihin, yung information natin mukhang nakarating na rin kay Harry Roque. So din niya ito, i-discuss din niya itong topic na ito patungkol dito sa
tangkang pag-suspinde dito sa mga opisyal ng Davao. So again, Mayor and Vice Mayor po, dahil po yan dun sa kanilang war on drugs. Kaya nananawagan tayo sa mga kababayan natin na maging mahinahon, kasi kung ang nais ng mga nagka-capitalize dito sa issue na ito magkagulo, yun po yung wag nating ibigay sa kanila. Kasi baka mamaya niyan, yun talaga ang gusto nilang mangyari, magkagulo, tapos makapag-declare sila ng martial law or batas militar or anything na pwede nilang gamitin within sa batas natin para, alam mo na, magkaroon ng problema, magkaroon ng gulo rito sa Pilipinas. So, maging mahinahon tayo, nilalabas po natin itong mga information na to, hindi para magkagulo, pero para masabi sa inyo na maging manatili po kayong mahinahon at hindi po lahat ng bagay ay nakukuha sa, alam mo na, sa gulo, sa pag-aalsa. Hindi po yun. Again, hindi yan ang nais ng hakbang ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, ang gusto po nila is yung transparency, accountability, at hindi nga po mapahaba ng mga nakaupo ngayon sa posisyon yung kanilang mga termino. At anti-corruption po yan. Maganda yung sinabi mo, ha? Kaya tayo mga kababayan, ano lang tayo, easy, ika nga, chill lang. Alam natin na yung mga ganyang panggigipit talaga nakakainit ng ulo, pero wag tayong ano sa kanilang patibong, di ba? Pagka kasi bigla tayong sumit do sa kanilang patibong, tapos magwala, ano tayo diyan, baka mamaya naghahanap sila ng dahilan para mag-declare ng martial law. O pag minartial law tayo nito, naku po, maniwala kayo, wala na ng eleksyon, forever nang mauupo sila, at baka mamaya during that time pa kung ano-anong gawin sa konstitusyon natin, maupo itong si Prime Minister. Diba? May pangarap dyan. Kaya ingat-ingat tayo. Antay tayo sa kumpas ng ating mga kababayan na may alam ho patungkol ho dito sa mga bagay na ito.